Alam naman nga ninyo mga idol na kahit man matagal nang nawala si Jonathan Kuminga sa lineup ng Golden State dahil sa injury, healthy na rin naman ang katawan nito matapos itong makumpleto ang kanyang recovery process. Ngunit sa kabila niyan, hindi pa rin naman siya pinaglaro ng Golden State last game ng regular season laban sa Clippers. Kaya kahit ano man nga pong ibigay na excuse o palusot ni Coach Steve Kerr sa ginawa niyang ito, hindi pa rin naman matatanggap yan ng mga fans. Sa katunayan, may ilang mga analyst ang naniniwala na kapag nagpatuloy pa ang pag-snub ng Warriors kay Kuminga, hindi malabo na mag-request na ito ng trade. Alam naman nga ninyo, expiring contract na nga ito, kaya posibleng hindi siya manatili sa lineup at mas gustuhing lumipat ng ibang kupunan na magbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad na ma-develop ang kanyang talento na hindi kayang ibigay ng Golden State. Literal na sasapawan siya dito ni Stephen Curry at Jimmy Butler kaya hindi niya maipapakita at naipapakita ang tunay na potensyal. Samantala, kahit man merong home court advantage ang Lakers sa kanilang matchup laban sa Timberwolves, siguradong mahihirapan pa rin sila. In fact, mismong si Coach JJ Redick nang nagsabi sa interview, hindi talaga madali kalaban ng lineup ng Timberwolves since isa itong napakalakas na team at napakagandang performance sa mga nakalipas na laro kaya kailangan talaga nila itong paghandaan kung gusto nilang manalo. Isa rin naman sa mga aspeto ng kanilang serye na dehado ang Lakers pagdating sa front court since meron nga pong napakalalaking big man ang Timberwolves na sina Rudy Gobert at Naz Reid. Bukod dyan, pahirapan rin naman para sa Lakers bantayan at pahintuin si Anthony Edwards na mas ganado ngayon. Pero as of now, meron rin naman silang nakahandang pantapat dito na si Jared Vanderbilt na siyang magiging main defender ni Ant-Man. Mismong si Vando na ang nag-volunteer sa kanilang head coach sa ganitong klaseng trabaho matapos nitong sabihin na gagawin niya ang lahat upang mapabagal ang opensang gagawin ni Anthony Edwards. Sa kabilang banda, hindi kagaya mga idol sa ibang teams, kailangan pa nga po ng ating best team na OKC Thunder maghintay ng ilang araw para malaman kung sino ang mahaharapin nila sa first round. Sa katunayan, kailangan nga po nilang antabayanan kung sino ang mga mangyayari at kung ano ang mangyayari sa play-in, gayong posibleng isa ang Golden State, Memphis, Sacramento, Dallas ang kanilang unang makatapat. Ngunit kahit ano man sumabak sa OKC, pinuputakti nga sila ngayon ng sari-saring pambabatikos ng reklamo, fans, players at isa sa mga nirereklamo ay dapat na nga daw itigil ni Shai Gilgeous-Alexander ang foul baiting gayong hindi nga ayan siguradong uobra pa sa mga referee. Kumpara sa regular season, mas mahigpit dito ang tawagan at pinapayagan ng mga officials na maging pisikal ang mga manlalaro. Sa madaling salita, hindi gagawa pa ang mga referee ng maninipis na tawagan. Kaya kung magpa-foul bait nga na si SGA, posibleng ito ang magpatalo sa kanilang team.